Wellman TV. Marshal Ortega. Kabanata 441,450 Ano ang mali sa pagbugbog ko sa iyo? Ang 6 na sundalo ng Warwolf Special Forces, na nakalaya lang mula sa kanilang mga pagpigil, ay namumula sa galit. Galit na galit, humakbang sila pasulong, puno ng galit ang kanilang mga boses. Commander Fenimore, pinatay ng mga halimaw na ito ang 4 sa ating mga tauhan. Kailangan natin silang bayaran. Dumagundong ang boses ni Morris bilang tugon, na puno ng awtoridad. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na magsalita dito? Bumalik ka, ngayon na. Ang 6 na sundalo mula sa Warwolf Special Forces ay ibinaba ang kanilang mga ulo sa kahihiyan, nadama ang tibo ng kahihiyan. Nag-alab sa galit ang mga mata ni Freya. Walang pag-aalinlangan, inayos niya ang tela sa kanyang baywang, itinulak si Talia sa tabi, at mabilis na kinuha ang isang maikling espada mula sa lupa. Sa determinadong hakbang, sumulong siya patungo sa assassin in black na pumatay sa 2 sa kanyang mga kasama. Natigilan si Morris. Colonel Wright, pakiusap. Huminahon ka. Tumahimik ka, pa ako. Sigaw ni Freya, itinaas ang talim ng mataas at ibinaba ito nang may nakamamatay na katumpakan sa ulo ng assassin. Malinis na bumagsak ang ulo ng mamamatay tao mula sa kanyang katawan, ang kagubatan ay bumagsak na tahimik sa paligid nila. Natigilan si Morris, naghahalo ang gulat at galit sa kanyang mukha habang pinapanood ang brutal na eksena. Si Colonel Wright, bilang isang senior officer sa Draconia Special Operations Military Region, paano mo lubos na mababaliwala ang protocol sa larangan ng digmaan tulad nito? Pinunasan ni Freya ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata at pumikit pabalik. To hell with battlefield protocol. Bulag ka ba, Morris? Hindi mo ba nakita kung paano binaril ng mga hamak na ito ang ating mga tauhan sa malamig na dugo? Hindi mo ba nakita kung paano nila pinahiya ang ating mga sundalo mula kay Draconia? Nagpunta sila rito para pumatay at magnakaw. Karapat-dapat silang mamatay. How could you? Morris na ramdam niya ang nanginginig niyang daliri kay Freya. Colonel Wright, naiintindihan ko na nagagalit ka, ngunit huminahon ka at bumalik sa base. Hindi ka nakarapat-dapat na manatili pa rito. Bago pa siya makapagsalita, humakbang pasulong si Marshal, ang kanyang paa ay pamitik sa leeg ng isa pang nakaitim na assassin na may nakakasakit na bitek. Nanlaki sa takot ang mga mata ng assassin, bumulwak ang dugo sa kanyang bibig bago siya lumukot sa lupa, wala ng buhay. Ang mga sundalo ng Warwolf Special Forces ay nakatayo sa nakatulala na katahimikan, ang kanilang mga mata ay puno ng emosyon. Iyon ang paghihiganti na matagal na nilang inaasam-asam ngunit masyado nang pinigilan na isakatuparan. Galit na galit si Morris, ang daliri niya ngayon ay nakadirekta kay Marshal. Sino ka? Lumalabag na naman sa rules na ganito at muli natatakot ka bang hindi kita ipadala sa tribunal ng militar? Tumaas ang isang kilay ni Marshal, kalmado ang kanyang kilos. You wanna text me? Lalagyan ko ng bala sa ulo mo ngayon. Tama na. Sigaw ni Morris. Ipahayag ang iyong ranggo. Humakbang si Ernest, malamig ang kanyang tono. Commander Fenimore, ito ang ating punong tagapagturo ng Warwolf Special Forces, Major General Marshal. Wala kang posisyon para mag-lecture o mag-utos kay General Ortega. Mark, ang boses niya, Commander Fenimore, sinira mo na ang protocol sa larangan ng digmaan. Hinahamon ng isang nakatataas na opisyal, si General Ortega ay may lahat ng karapatan na magsagawa ng disiplina militar, kabilang ang pagbibigay ng agarang pagbitay sa iyo. Natigilan sina Morris at Miles, nakatitig sa kabataang mukha ni Marshal, na pilit na intindihin kung paano ang isang napakabata ay maaaring humawak ng ganoong kataas na ranggo. Ano? Mataimtim na tumanggo si Xavier. Tama iyan. Si Marshal ang bagong itinalagang chief instructor para sa Warwolf, na itinalaga ng headquarters. Ngumisi si Ernest, Commander Fenimore, mas mabuting humingi ka ng tawad sa general ngayon din. Si Morris, na hindi matanggap ang parusa, ay natigilan, hindi sigurado kung paano magre-react. Commander Fenimore, balak mo bang patuloy na bastyusan si General Ortega? Pinutol ng boses ni Freya ang tensyon.
Dalawang sundalo ng Werewolf Special Forces ang sumulong, handang pigilan si Morris kung kinakailangan. Agad na napalingon si Morris at sumaludo. "I'm sorry, Instructor Ortega. Hindi ko alam ang identity mo. Please forgive my disrespect. Gayunpaman, mayroon pa rin akong sasabihin. Kahit na ikaw ay isang commander, ang pagbitay sa mga bilanggo na tulad nito ay labag sa mga patakaran." Malakas na sinipa ni Marshall sa tiyan si Morris, na nagpatalsak sa hangin sa kanya. "Magsalita ka ng walang kaparirikan, at pagsisisihan kita." Ang ilang mga sundalo ng Dragon Soul Special Forces ay mukhang nag-aalinlangan, malinaw na hindi sigurado kung makialam, ngunit walang nang ahas na sumulong, natakot sa katayuan ni Marshall. "Ano?" Daing ni Morris, napahawak sa tiyan. Ang mga regulasyong militar ay nagbabawal sa mga commander na hampasin o pag-alitan ang kanilang mga nasasakupan. "Anong masama kung binugbog kita?" Gumanti naman si Marshall, na naghatid ng nakakadurog na suntok na nagpa-atres kay Morris. "Bakit sa tingin mo dapat nating hayaang mabuhay ang mga basurang ito? Para patuloy nilang barilin ang mga kasama mo? Well, iyon ay para sa military tribunal ang magdesisyon. Wala kang karapatang pumatay sa mga bilanggo." Humagulgol si Morris, nang hahamon pa rin. "Isang military tribunal." Ngumisi si Marshall. "Sa tingin mo haharapin ng tribunal itong mga B***starred na pumatay sa apat sa ating mga tauhan?" Nilingon ni Morris si Wilson at ang iba pa, namumuo ang kanyang pagkabigo. "General Wilson, hindi mo ba naisip?" Bago pa siya makatapos, ang lahat ng mga sundalo ng Werewolf Special Forces ay sabay-sabay na sumigaw, "Tama si General Ortega. Ang mga B***starred na ito ay karapat-dapat na mamatay sa pagpatay sa ating mga kasama. Lahat kayong wala sa linya." Sigaw ni Morris sabay turo sa mga sundalong humahakbang. Dumagundong ang boses ni Wilson sa buong field, "Silence. Step back." Pinandilatan siya ni Morris, tumataas ang kanyang galit. "General Wilson, ibigay mo sa akin ang baril mo." Tumahol si Wilson. Nalilito, at ubili na ibinigay ni Morris ang kanyang rifle. Walang pag-aalinlangan, itinutok ni Wilson ang sandata at nagpaputok. Ang bala ay tumagos sa bungo ng isa sa mga natitirang assassin. Napuno ng ambon ng dugo ang hangin. Si Morris, natigilan, ay lumingon kay Wilson, halata ang kanyang pagkagulat. "General Wilson, anong ginawa mo?" Nilibot ng tingin ni Wilson ang mga sundalo, ang tono niya ay kasing lamig ng bakal. "Anumang mga kaaway na puwersa na nagtatangkang labagin ang ating mga hangganan at ilagay sa panganib ang pambansang seguridad ay na-neutralize sa paghaharap na ito. Naiintindihan mo ba? Ang Werewolf, Dragon Soul, at ang mga sundalong Dark Panther ay sabay-sabay na tumugon, "Oo, General Wilson, naiintindihan namin." Kabanata 442 Gusto nila natin wasakin ang werewolf. Ang matinding dagandong ng 40 sinanay na mga sundalong Draconian ay umalangaw sa makapal at web jungle ng Wallaby Mountain Sevenfold Crest. Ang pag-alon ng hilaw, hindi sumusukong kapangyarihang militar ay nagwasak ng anumang pag-asa na mayroon ang mga mananakop. Dugo ay dapat ipaghiganti sa pamamagitan ng dugo. Pinag-alab nito ang puso at isipan ng bawat sundalong Draconian na nakikita. Ano ang kahalagahan ng sangkatauhan, mga tuntunin ng pakikipag-ugnayan, o awa? Ang mga marangal na mithiin ng kanilang mga kaaway ay walang ibig sabihin dito mga salita lamang na dapat balewalain. Ang pagmamalaki ng kanilang bloodline ay hindi masisira. Ang sinumang nang ahas na saktan ng kanilang mga kapatid ay magbabayad ng kabayaran sa kanilang buhay. Ito ang hindi natitinag na misyon ng bawat sundalong Draconian. Sa gitna ng nagniningas na mga awit ng mga espesyal na puwersa, nagbigay ng utos si Wilson. "Dragon Soul, Dark Panther, makinig ka. Lumiko ka. I-set up sa 300 feet perimeter sa labas ng gubat at humanda." "Sige, General Wilson." Sa isang iglap, umalangaw sa buong lupain ang tunog ng mabibigat na bota na nagmamarcha palayo sa gubat. Ang tatlong nakaitim na mamamatay tao, na nanunood sa pagbabago ng mga galaw ng mga sundalo, ay agad na naunawaan ang nangyayari.
Ang mga elite na sundalo ng espesyal na puwersa ay malapit ng wakasan silang lahat. Ang mga sundalong draconian ay hindi ang malambot, maawang puwersa na ginawa sa kanila ng mga alingawngaw. Habang pinagmamasdan nila ang matitigas na mukha ng mga sundalo sa kanilang paligid, naramdaman ng mga asasin ang nakakagigil na dampi ng kamatayan sa unang pagkakataon. Ang mga lalaking ito ay walang katapatan, tanging pera lamang ang nagtutulak sa kanila. Bago pumasok sa Draconia, narinig lamang nila ang mga alingawngaw ng pagkahabag ng militar sa mga bilanggo, ng kanilang kabaitan sa mga sumuko. Ngunit hindi sila maaaring maging mas mali ang mga sundalong Draconian na ito ay walang awa. Isa sa mga assassin, na nag-aalaga sa kanyang mga sugat mula sa brutal na pagtrato, ay itinuro si Marshall at sumigaw, "Isusumbong kita sa International Military Tribunal. Sumuko na kami, bakit mo pa kami pinapatay? Report. Sabihin mo iyan kay Hades." Panunuyan ni Marshall, iminuwestra ang 6 na sundalo ng Werewolf na nakasaksi sa pagbabarilin ng kanilang mga kasama. Pabayaan mo itong isang kinukunan si Carlier para tanungin. Maaari mong harapin ang 2 pa. Pinatay nila ang ating mga kasama. Ano sa palagay mo ang dapat mangyari sa kanila? Tanong ni Marshall. General Ortega, dapat nating patayin sila at ipaghiganti natin ang mga nahulog nating kapatid. Ang mga mata ng 6 na werewolf. Kinuha nila ang kanilang mga assault rifles at kinaladkad ang 2 natitirang assassin sa isang clearing upang harapin sila. Maghintay. Tumahol si Marshall, pinatigil sila sa isang matalim na kilos. Huwag mong sayangin ang mga bala sa mga hamak na ito. Ang mga sundalo ay natigilan, nalilito. Nagpalitan ng tingin sina Wilson, Jack, at ang iba pa, na parehong hindi sigurado sa mga utos ni Marshall. Itinuro ni Marshall ang kanilang mga combat knives. Mas angkop ang kutsilyo para sa mga karuming ito. Naiintindihan, General Ortega. Agad na inilabas ng 6 na sundalo ang kanilang mga kutsilyo at, walang pag-aalinlangan, ibinaon sila sa mga assassin, na mabilis na pinatay ang mga ito. Ang huling mamamatay tao, na nakasaksi sa malupit na pagkamatay ng kanyang mga kasama, ay napagtanto na hindi siya makakatakas. Desperado, sinubukan niyang kagatin ang sarili niyang dila para wakasan ang kanyang buhay. Ngunit bago pa niya magawa, mabilis na hinugot ni Marshall ang kanyang dragon dagger at itinutok ito sa bibig ng assassin. Isa-isang pinunit ni Marshall ang mga ngipin ng assassin mula sa kanyang bibig. Bawat sigaw ng paghihirap ay umalangaw-ngaw sa gubat. Tell me, sino ang nagpadala sa iyo para salakayin si Draconia? Ano ang misyon mo? Ang assassin ay desperadong umiling. Inapakan ni Marshall ang kanyang bukong-bukong, pinipilit ang nakakasakit na bitik na umalangaw-ngaw sa madilim na gubat habang ang assassin ay napaungol sa sakit. Patayin mo ako. Wala akong masasabi sa iyo. Hostage nila ang pamilya ko. Sigaw ng assassin. Ngumisi si Marshall, wala akong pakialam sa pamilya mo. Simula nang pumunta ka rito, dapat alam mo na ang presyo. Muling sumigaw ang assassin, mamamatay silang lahat dahil sa akin. Yan ang problema mo, hindi sa akin, malamig na sagot ni Marshall, hindi natinag. Hindi ako magsasalita. Sumigaw ang mamamatay tao, kahit na gawin ko, mamamatay ako. Mamamatay ang pamilya ko para dito. Well then, choice mo yan. Umupo si Marshall sa tabi niya, hinawakan ang daliri niya. Naisip mo ba kung ano ang pakiramdam ng dahan-daang tinanggal ang iyong mga daliri gamit ang isang kutsilyo? Nanlaki ang mga mata ng assassin sa takot, at sumigaw, isa kang demonyo. Eksakto. Ngumisi si Marshall, isang madilim na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sa isang brutal na galaw, sinimulan ni Marshall na hiwain ang mga daliri ng assassin, bawat hiwa ay nagpapadala ng mga alon ng sakit sa katawan ng lalaki. Ang mamamatay tao ay nanginginig habang ang bawat hiwa ng laman at buto ay lalong napunit. Makalipas ang wala pang 20 segundo, hindi na nakayanan ng lalaki. I'll talk. Just make it stop, napabuntong hininga siya. Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Marshall. Hindi mo na kailangang mag-demand. Humihikbi ang assassin sa desperasyon. Kami ay tinanggap ng isang lihim na organisasyon.
Nagbayad sila sa amin ng $100 milyong upang pumunta sa Draconia at maghanap ng isang sinaunang relic. Ang relic na ito ay lumitaw 21 taon na ang nakakaraan, at sinasabi na ito ay lumilitaw minsan sa bawat 50 taon. Ang sabi-sabi ay nawala ito sa paligid ng Harmonfield 20 taon na ang nakakaraan. Naalala ni Marshall ang mga salita mula sa mga assassin ng Sacurania. Anong klaseng relic? Napailing na lang ang assassin, bitter. I don't know. May makikilala daw tayong tao sa Harmonfield na magpapaliwanag pa. May iba pa ba? Pinindot ni Marshall, malamig pa rin ang boses. Ang assassin, na mabilis na tumingin sa mga nakapaligid na sundalo, ay bamulong, gusto nilang sirain natin ang werewolf. Natigilan ang mga sundalo ng werewolf sa gulat. Anong uri ng mahiwagang organisasyon ang gustong ibagsak ang ating mga espesyal na puwersa? Kabanata 443. Sino ang gusto ng matandang Fred na maghintay ako ng 76%? Sa sandaling matapos magsalita ang nakaitim na assassin, isang kislap ng malamig na liwanag ang kumislap sa hangin, direktang nakatutok sa kanyang lalamunan. Bago pa maintindihan ng sinuman ang nangyari, gumalaw si Marshall na parang anino, tumakbo patungo sa hilagang kanlurang sulok ng kagubatan sa bilis ng kidlat. Ang mga nanunood ay natigilan, nagyelo sa kanilang kinalalagyan, habang nagpupumilit silang ay proseso ang nangyari. Ang ikinamangha nila ay ang hindi kapani-paniwalang bilis ni Marshall, napakabilis na hindi sila makapag-react sa oras. Si Wilson, na nakapikit ang kanyang mga mata, ay sinundan ng bakas na iniwan ni Marshall habang hinahabol niya ang dalawang madilim na figure sa pamamagitan ng makapal na puno. Bilang dating elite commander ng Draconia Special Operations, nagsimula ang instincts ni Wilson, at agad niyang hinabol, ang kanyang mga galaw ay tumutugma sa pagkamadalian ni Marshall. Si Jack, hawak ang kanyang binocular, ay itinuon sila sa direksyong tinatahak ng dalawa. Sa loob lamang ng ilang segundo, naharang ni Marshall ang dalawang salarin. With a casual flick, pinunasan ni Marshall ang kanyang mga kamay ng basang tela at tumayo sa harap ng dalawang lalaking nakamaskara. Kanina pa kita pinagmamasdan. Are you working with them? Natigilan ang dalawang lalaking nakamaskara, natulala sa kalmadong kilos ni Marshall. We don't mean you any harm. Please, just let us go. Pagmamakaawa ng isa sa kanila. Tinapon ni Marshall ang wet wipe with a dismissive gesture and smirked. Kilala mo ako. Ang Divine Drakebane. Ang dalawang lalaki ay likas na umatras, ang kanilang mga kamay ay umaabot sa kanilang mabibigat na maikling espada. Lumawak ang ngisi ni Marshall. Dahil alam mo kung sino ako, dapat alam mo kung paano ito gumagana. Let's get this over with. Walang pag-aalinlangan, inilabas ng dalawang lalaki ang kanilang mga talem at sinugod si Marshall, umatake mula sa tapat. Panig na may brutal na layunin. Sa isang kisap mata, tila umikot ang hangin sa paligid ni Marshall habang umiikot siya sa gitna ng hangin, ang kanyang katawan ay tumutulak paitaas sa isang perpektong arco. Isang malamig, halos surreal na galaw ang dumaan sa kagubatan. Bago pa man ito namalayan ng dalawang assassin na nakaitim na nakasuot ng itim ay bumukas na ang kanilang mga lalamunan. Napahawak sila sa kanilang mga leeg sa takot habang umaagos ang dugo mula sa kanilang mga sugat, nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala sa kumikinang na sandang ng dragon sa kamay ni Marshall. Sa isang segundo, isang golden dragon emblem ang lumabas mula sa talem, ang presensya nito ay napakalaki na tila nauuhaw sa dugo. Ang mga agos ng pulang-pula ay lumabas mula sa kanilang mga lalamunan habang ang dragon ay gutom na gumuhit sa dugo, na iniiwan ang mga mamamatay tao na naubos ang buhay sa loob lamang ng ilang segundo. Habang lumalakas ang hangin, ang kanilang mga katawan ay gumuho sa wala, na nag-iiwan lamang ng alikabok. Saktong dumating si Wilson, na nakasunod sa likuran, upang masaksihan ang nakakatakot na palabas na ito. Nanginginig ang buong katawan niya, malamig na pawis ang dumadaloy sa likod niya. Kung ano ang narinig niya bilang mga alamat, nakita na niya ngayon mismo. Umalis ang matinding uhaw sa dugo ng Dragon Dagger. Napailing siya sa kaibuturan.
Huminga ng malalim, dahan-daang umatras si Wilson, nanlalaki ang mga mata sa gulat. Ang kagubatan ay naging nakakatakot na tahimik, ang resulta ng brutal na sandali na nakabitin sa hangin. Pinunasan muli ni Marshall ang kanyang mga kamay, sinulyapan si Wilson na may alam na tingin habang ang general ay nag-aalangan sa takot. Samantala, si Jack, na nakatago ng mas malalim sa kagubatan, ay nakita ang panandaliang Golden Dragon Arc sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananibik habang pinagmamasdan si Marshall na papalapit mula sa gilid ng kagubatan. Siya kaya talaga ang hinahanap ko sa loob ng maraming taon. Mabilis na hiniblot ni Jack si Wilson na tulala pa rin at hinayla siya sa isang tabi. General Wilson, ano ang nakita mo? Biglang bulong ni Jack. Nanginginig ang boses ni Wilson. General Grayson, ako. Nakita ko ang bloodthirsty dragon. Natigilan si Jack, halos bamulong ang boses niya, uhaw sa dugo. Marshall ba? Kinakabahang sinulyapan ni Wilson si Marshall bago tumango. Ang kanyang military dagger. Dragon dagger. Nanlaki ang mata ni Jack. General Wilson, classified ito. Kailangan mong tumahimik, anuman ang mangyari. Mabilis na tumango si Wilson, na halatang napailing. Naiintindihan, General Grayson. Ibig bang sabihin? Oo, bulong ni Jack, napako ang tingin niya sa umaatres na anyo ni Marshall. Kung siya talaga, ito ay konektado sa Dragon Manor. Mas malaki ito kaysa sa inaakala namin. Napakaraming buhay ang nakataya. Kailangan mong manahimik tungkol dito, kung hindi, ang buong pamunuan ni Draconia ay mababad sa dugo. Napabuga ng malamig na pawi si Wilson, tumango bilang pagsang-ayon. Naiintindihan, General Grayson. Ang sitwasyon sa kagubatan ay mabilis na nalutas. Lumipad ang dalawang helicopter, nagdala ng 7 na sugatan na miyembro ng Warwolf Special Forces, kasama sina Jack at Wilson, pabalik sa kanilang base. Dahil sa mga paghihigpit sa timbang, sumakay sina Marshall, Ernest, Mark, at ang iba pa sakay ng dalawang off-road na sasakyan, patungo sa base sa pamamagitan ng lupa. Ang kanilang ruta ay humantong sa kanila sa pamamagitan ng kabisera ng P. Marshall Shah, kasama ang Sevenfold Crest sa Timog Kanluran at ang training base sa Hilagang Silangan. Pagkatapos magpalipas ng hapon sa base, lalo na pagkatapos ng matinding misyon sa gubat, ang reputasyon ni Marshall sa loob ng Warwolf Special Forces ay tumaas. Siya ngayon ay itinuturing na isang bayani sa kanila. Ang moral ng mga dating na-deflate na mga sundalo ng Warwolf ay ganap na nabuhay muli. Habang nakasandal si Marshall sa kanyang upuan, nakapikit ang mga mata sa tahimik na pag-iisip, natutunaw ang kanyang isipan sa mga kakaibang pangyayari na nangyayari sa paligid ng Brookhaven. Ang mga mamamatay tao mula sa Sacurania, kasama ang iba pa mula sa hindi kilalang mga grupo, ay nagtitipon sa Harmon Field, lahat ay tila naghahanap ng parehong mailap na sinaunang relic. May alingaw-ngaw na ang relic ay muling lumitaw sa rehiyon 20 taon na ang nakalilipas. Hindi napigilan ni Marshall ang pakiramdam na may koneksyon sa kanya ang relic na ito. Ano kaya ito? Ano ang koneksyon? Sino ang gusto ni Old Fred na hintayin ko sa Harmon Field? May kinalaman ba ang mahiwagang relic na ito? Determinado na ibunyag ang katotohanan, nagpasya si Marshall na mag-imbestiga. Nang malapit na ang kanilang sasakyan sa sentro ng lungsod, napansin ni Ernest na tila nawawala sa pag-iisip si Marshall, mahinang nagtanong, General Ortega, 3 oras pa bago tayo makarating sa base. Hindi pa tayo kumakain buong hapon, at may malaking hotel sa unahan. Dapat ba tayong huminto para kumain? Kabanata 444 na Ferren Enterprises Medical Sales Group dahan-daang iminulat ni Marshall ang kanyang mga mata. Anong oras na ba? Sir, it's 7 p.m., agad na sagot ni Ernest. Tumango si Marshall nang may pag-iisip. Sige, alam ninyong lahat ang lugar na ito. Maghanap ng hotel, kumuha ng makakain, at pagkatapos ay babalik na tayo. Itinuro ni Ernest sa unahan ang isang hotel na may pamilyar na karatula. General Ortega, kumain na kami sa Brookhaven Hotel before after missions. Medyo masarap daw ang pagkain doon. Sige, doon na tayo. Sumang-ayon si Marshall, umupo ng tuwid at tumingin sa unahan.
Naiintindihan. Sandaling nag-alinlangan si Ernest, saka idinagdag, General Ortega, kanina sa base, nagpakatanga ako sa harap mo. Sana mapatawad mo ako. Hinaway-kaway ni Marshall ang kamay niya. Enough with the formalities. Nagseryoso siya habang patuloy, makinig kang mabuti, mayroon kang 13 araw na natitira. Makakalaban mo ang Dragon Soul at Dark Panther. Kung hindi ka makaka-score ng mga puntos sa paparating na Military Martial Tournament, aalisin ka sa iyong mga ranggo. Nagningning ang mga mata ni Mark. Instructor Ortega, ngayong nandito ka na, walang paraan na madisband tayo. Nakita mo rin. Bawat werewolf na kapatid dito ay puspusan. Napukaw mo ang aming fighting spirit. Talagang tatalunan namin ang Dragon Soul at Dark Panther. Masiglang sabi niya. General Ortega, hindi ka pani-paniwalang pinabagsak mo ang mga mapanganib na kaaway na iyon. Mula ngayon, sasambahin na lang kita. Tumaas ang isang kilay ni Marshall, halatang hindi natutuwa. Magaling ka sa pambabala, pero hindi ko kailangan. Saan nanggagaling ang lahat ng iyong kumpiyansa? Sa tingin mo, ang espiritu lamang ang makakatalo sa Dragon Soul at sa iba pa. Namula si Mark, ilang sandali pa ay nag-iisip. Well, syempre, kailangan din natin ng skills. Biglang nagningning ang mga mata ni Mark. Ngunit narito ka, General Ortega. Ikaw ang aming Diyos ng militar. Si Talia, ang rookie na iyon, ay naging isang top-tier expert salamat sa iyo. Not to mention the seasoned comrades in the military. Napatingin si Mark kay Ernest. Si Instructor Rodwick ay isang runner-up sa Special Operations Military Region. Gayunpaman, nagawang talunin siya ni Talia sa ilang mga galaw. Kung hindi dahil sa patnubay mo, hindi man lang makakaharap ni Talia si Instructor Rodwick. I can knock her down with a single punch myself. Sabay tawa ng grupo. Anyway, I've learned something important from this, patuloy ni Mark na mas animated na ngayon. Tulad ng sinabi mo, ang isang nangungunang sniper ay hindi umaasa sa kanilang mga mata, ngunit ang kanilang instinct kapag kumukuha ng shot. Sa parehong paraan, ang isang tunay na manlalaban ay umaasa sa kanilang puso, hindi sa ilang mahigpit na pamamaraan. General Ortega, tama ako. Hindi ba? Ngumiti si Marshall. Ang bilis mong makaintindi. Sige, bukas na tayo magsisimula ng formal na pagsasanay. Oo, Ginoo. Sabik na tumugon sina Ernest, Mark, at ang iba pa. Habang nagsasalita sila, huminto ang kanilang sasakyan sa harap ng Brookhaven Hotel. Sa loob ng hotel, iginiya sila ng staff sa room 203 sa ikalawang palapag. Samantala, sa room 201 sa ikalawang palapag, sina Sarah at Vera ay nasa gitna ng isang pulong kasama ang isang pangunahing kliyente mula sa Ferren Enterprises. Ang talakayan ay umikot sa pag-secure ng mga eksklusibong karapatan na ipamahagi ang mga kagamitang medikal ng Silva Group sa lugar. Si Lincoln Ferren, ang may-ari ng Ferren Enterprises, ay nakikipagnegosyo sa Tyler sa loob ng maraming taon. Ipinakilala ni Sarah si Vera sa kanya. Sa halos 50 taong gulang, si Lincoln ay nasa negosyo ng pamamahagi ng medikal na aparato sa loob ng halos 20 taon. Ang kanyang network ng pagbebenta ay umabot sa buong Orientia, na may higit sa 100 mga lugar ng pamamahagi, at ang kanyang mga koneksyon ay mahusay na itinatag. Dati nang nakatuon ang Ferren Enterprises sa pamamahagi ng mga medikal na kagamitan ng Silva Group, ngunit dahil ang ama ni Vera ang pumalit, nahirapan ang negosyo. Matapos makipag-ugnayan ni Sarah sa mga Ferren, sumama si Vera sa kabisera ng P-Marshal siya, umaasang mabubuhay ang sangay ng kagamitang medikal na sinimulan ng kanyang ina. Ipinakilala ni Sarah si Vera kay Lincoln, M.S. Silva, ito si Mr. Lincoln Ferren, chairman ng pangkat ng medikal na pagbebenta ng Ferren Enterprises. Ang Brookhaven Hotel na ito ay pagmamay-ari din ng kanyang kapatid. We used to work with Mr. Ferren through Tyler Group, but the partnership didn't grow as expected, and we lost contact, patuloy ni Sarah. Kamakailan, binanggit ko ang medikal na benta ng Silva Group kay Mr. Ferren, at sabik siyang talakayin ang isang potensyal na pakikipagtulungan sa iyo.
Kung ito ay gagana, ang mga kagamitang medikal ng Silva Group ay maaaring ipamahagi sa network ng Ferren Enterprises sa buong Orientia. Si Lincoln, na nagpapalaki kay Vera, ay tila humanga sa kanyang kagandahan at figure. Tumayo siya at nag-offer ng kamay na nakangiti. Ms. Silva, malakas ang presensya ng sales group ko sa buong Orientia. Dahil matagal na kaming magkakilala ni Sarah, magiging madali itong talakayan. As long as we hit it off, I can offer you the best prices and the largest distribution network, nakangiti niyang sabi, ang mga mata ay nakatitig sa balingkinitang leeg at curvy figure ni Vera. Kabanata 445 Vera, sisirain kita ngayon. Sa maikling sandali na ginugol ni Vera sa pakikipag-usap kay Lincoln, mabilis niyang naramdaman na may mali sa kanya. Ang isang lalaki sa kanyang 50s ay dapat magkaroon ng isang kalmado, binubuo na pag-uugali, ngunit si Lincoln ay malayo doon. Ang kanyang mga mata ay kulang sa katatagan na maaaring asahan, at ang kanyang ngiti ay tila pilit, halos kabahan. Ang kanyang gut feeling ay nagsabi sa kanya na ang lalaking ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Gusto niyang bumangon at umalis kaagad, ngunit nakaupo na siya sa mesa, at ang pag-alis ng walang magandang dahilan ay makakaakit ng pansin. Tsaka kasama niya si Sarah, kaya parang hindi naman masyadong problema. Tahimik na pinaalalahanan ni Vera ang sarili na huwag uminom. Nang malapit na siyang mag-ayos sa sitwasyon, tumunog ang telepono ni Lincoln. Sinamantala ang sandaling iyon, bahagyang sumandal si Vera at bumulong, Sarah, kilala mo ba si Mr. Ferren? Ngumiti si Sarah at bumulong pabalik, don't worry, darling. Mr. Ferren has been working with the Tylers for years. He's a solid, trustworthy man. Ang kanyang asawa ay nagmula sa isang edukadong pamilya, at siya ay isang propesor sa Brookhaven University dito. Si Mr. Ferren ay may mataas na pinag-aralan, masyadong. Wala siyang gagawing masama sa iyo. Wala kang dapat ipag-alala. At saka, nandito ako. Walang maglalakas loob na gumawa ng anuman sa iyo. Tumango si Vera. I suppose you're right. But we should still be cautious and protect ourselves. We don't want to get into any trouble while we're here. Ang mga mata ni Sarah ay kumikinang na may bakas ng kalokohan. Vera, sisirain kita ngayon. Matalino kang mag-ingat sa kilabot na ito, ngunit sa totoo lang, ang matandang ito ay malamang na nagsamantala ng sapat na mga inosenteng babaeng tulad mo sa mga nakaraang taon. Ito ay hindi na ako ay walang puso. Ang unfair lang talaga ng buhay. Ikaw ay dapat na mas masahol pa. Sa halip, mukhang pinapaboran ka ni Lady Locke, at kahit papaano ay nakilala mo si Marshall, at sa tulong ng Dunn Group, napakadali mong kapalaran. Hindi ko hahayaang makuha mo lahat. Ngayong gabi, sisirain kita, gagawin kang marumi. Ginawa eh. Tingnan natin kung mahal ka pa rin ni Marshall pagkatapos niyang malaman na may kasama kang ibang lalaki. Haha. Kapag nakuha ko na ang video na iyon, lahat ng mayroon kayong Silva Group, Marshall ay magiging akin. Sa sandaling iyon, natapos ni Lincoln ang kanyang tawag at pinasadahan ng kamay ang kanyang manipis na buhok, nag-alok kay Vera ng isang paumanhin ng ngiti. Ms. Silva, I'm sorry. That was an important call from a provincial official. I couldn't ignore it. Let's forget about that for now. For the sake of our dinner, I'll turn off my phone. Binigyan siya ni Vera ng isang magalang na ngiti. Walang problema, Mr. Ferren. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa Silva Group. Ang aming kumpanya ay nasa loob ng higit sa 20 taon, na orihinal na nakatuon sa mga kagamitang medikal. Noong kasama pa namin ang aking ina, ang aming teknolohiya at mga produkto ay kabilang sa pinakamahusay sa industriya dito. Nagkaroon kami ng malakas na pakikipagsosyo sa ilang pangunahing grupo ng pagbebenta sa buong bansa, at kahit na ang mga internasyonal na distributor ay nagsimulang makipag-ugnayan sa amin. Ngunit pagkamatay ng aking ina, huminto ang lahat. Huminto ang aming pag-export, at bumagal ang aming domestic business. Habang nagsasalita siya, bahagyang nanghina ang boses ni Vera, at ang matinding kalungkutan ay sumakit sa kanyang puso. Agad na tumayo si Lincoln, nag-alok ng tisyo na may pag-aalala.
Ms. Silva, huwag ka nang magalit, alam ko ang pagpanaw ng iyong ina. Mga 10 taon pagkatapos kong magsimula, maliit lang ang kumpanya ko, at nagsimula lang kaming magbukas ng sales network sa loob ng bansa, ngunit mayroon na kaming mga plano na makipagtulungan sa Silva Group. Nakakahiya na huminto ang komunikasyon pagkatapos ng pagkamatay ng iyong ina. Ngunit ngayon, ipinagpatuloy mo ang kanyang trabaho, at iyon ay isang bagay na maipagmamalaki. Mukhang pinagtagpo tayo ng tadhana. Ang Ferren Enterprises ay lumago ng higit pa sa orihinal nitong sukat, at kami ang may pinakamataas na benta sa aming mga kakompetensya sa bansa. Isa na kami ngayon sa mga nangungunang distributor sa medikal na merkado ng P-Marshall siya. Hindi lang kami nangunguna dito, ngunit mayroon kaming network na sumasaklaw sa buong Orientia. Kung ang iyong mga produkto ay nakakatugon sa aming mga pamantayan, sa loob ng 6 na buwan, ipapamahagi ko ang mga ito sa buong bansa. Let's keep this simple, Ms. Silva. We're meant to work together. Magalang nang umiti si Vera, pinananatili ang kanyang kalmado. Salamat, Mr. Ferren. Umaasa ako na magiging maayos at matagumpay ang ating kooperasyon sa hinaharap. Nakatitig sa kanya ang mga mata ni Lincoln, malinaw na pinahahalagahan ang kanyang kagandahan. Isang pahiwatig ng isang bagay na hindi gaanong inosente ang kumurap sa kanyang mga tingin. Ito ay isang kasiyahang magtrabaho kasama ka, sabi niya, na may bahagyang gilid sa kanyang boses. Ngayong narito ka na sa kabisera ng P-Marshall siya, hayaan mong tiyakin kung magkakaroon ka ng magandang gabi. Mag-toast tayo sa matagumpay nating partnership. Agad namang sumagot si Vera, Mr. Ferren, pasensya na, pero hindi ako umiinom. Magdidikit lang ako ng tubig. Tumaas ang isang kilay ni Lincoln, humakbang papalapit na may nanunuksong pagsimangot. Paanong hindi ka umiinom? Ikaw. Pagpapatuloy ng pamana ng iyong ina. Dapat matuto kang magpahalaga sa isang masarap na inumin. Ang pag-inom ay isang sining. Nakakatulong ito na bumuo ng mas matibay na mga relasyon, at mabuti, iwanan natin ang iba para sa ibang pagkakataon. Sigurado akong malalaman mo ito sa lalong madaling panahon. Trust me, hindi mo may-enjoy ng buo ang buhay ng walang inumin. It's how memories are made with people. Sarah quick chimed in, okay lang, Ms. Silva. This is just red wine. Medyo hindi masakit. You'll meet Mr. Ferren for the first time, after all. You should at least have a sip. Nagbuhos siya ng masaganang baso. Kabanata 446 na I'll tear you down. Mabilis na ibinaba ni Vera ang kanyang baso, naalala ang isang piraso ng payo na ibinigay sa kanya ni Marshall noong panahon nila sa Donspire Heights Estates, ang isang babaeng nag-iisang umiinom sa labas ay tiyak na makakaakit ng gulo. Kung nandito si Marshall ngayon, hindi siya magdadalawang isip na itaas ang baso at uminom hanggang sa mawala siya sa sarili sa sandaling iyon. Nasaan na kaya ang makulit na lalaking iyon? Ang alon ng Pononibik para sa kanyang mapurol, walang filter na mga paraan ay tumama sa kanya. Mula noong araw na iyon, ipinangako niya sa kanyang sarili na maliban kung si Marshall ang kanyang walang ingat na manggugulo ay nasa paligid, mananatili siyang malayo sa alak. Sa isang matamis na ngiti, nagsalita si Vera, I'm really sorry, Mr. Ferren, but I simply don't drink. Nang hina ang ekspresyon ni Lincoln, isang panandali ang pagbabago sa kanyang ngiti. Pero hindi mo ba naisip na ang negosyo at inumin ay magkasabay? Huminga ng malalim si Vera bago sumagot, Mr. Ferren, ang negosyo ay mahalaga, ngunit ang alak ay hindi isang bagay na aking ililibang. Kung ang pag-inom ay isang kinakailangan para makipagnegosyo sa iyo, kung gayon mas gugustuhin kung hindi magpatuloy. Lumapot ang hangin sa kwarto dahil sa tensyon. Nagdilim ang mukha ni Lincoln habang mabilis na sinulyapan si Sarah bago bumalik kay Vera. Ms. Silva, sa tingin mo mas magaling ka sa akin. Nanatiling kalmado si Vera, nananatili pa rin ang kanyang ngiti. Mr. Ferren, kung ang desisyon kung hindi uminom ay iniisip mong minamaliit kita, humihingi ako ng paumanhin, ngunit hindi ako naniniwala na maaari tayong magtulungan. Dahil doon, tumayo siya, kinuha ang kanyang pitaka, handa nang lumabas ng silid.
Mabilis na kumilos si Sarah, hinawakan ang kanyang braso at binigyan si Lincoln ng matalim na tingin. Habang nagsimulang maglakad si Vera patungo sa pintuan, sinundan siya ng tingin ni Lincoln na may sakam na interes bago siya nagpakawala ng malakas na tawa. Ms. Silva, nang aasar lang ako. Hanga ako sa mga babaeng katulad mo, na alam kung ano ang gusto nila. Sige, no drinking. You can drink anything else in place of wine. Pasensya na sa pagiging masungit kanina. Nakalimutan ko na ito ang una nating pagkikita, at dapat ay mas naging makonsiderasyon ako sa aking mga salita. Please, huwag mo akong ipaglaban. Anyone who knows me knows I speak my mind, even when I don't always think things through. I appreciate people like you na prangka. Sinenyasan niya itong maupo ulit. Halika, relax. Iinom ako. Sinusuportahan ko ang pananaw ng iyong ina. Kung nabubuhay pa siya, nasa edad ko na siya ngayon. Kaya, naiintindihan ko ang iyong mga layunin. Makakaasa ka. Ito ay talagang isang magandang bagay. Huwag kang mag-alala. Isang inumin lang. Ang anumang inumin ay gumagana ng maayos. Kahit na ang simpleng tubig ay mabuti kung ito ay makakatulong sa amin na makipag-usap sa negosyo. The point is to strengthen our relationship and get the business done, right? Dagdag pa ni Sarah, Ms. Silva, huwag kang magalit. Business thrives on good relationships. Don't you want to make a name for yourself? Lahat ng na-achieve mo ay dahil kay Marshall and the Don Group, right? You've always wanted to prove your worth to him, di ba? Natigilan si Vera, inisip na alam ni Marshall ang kanyang tunay na potensyal na nagdudulot ng ngiti sa kanyang mukha. Huminga siya ng malalim, tumalikod siya, mas gamaan ang kanyang kilos. Mr. Ferren, nagbibiro lang ako kanina. May maiinom ako na hindi alak, na puno ng malakas na tawa ni Lincoln ang silid. Sige, sige. Ms. Tyler, mangyaring magdala kay Ms. Silva ng 2 bote ng soda. Tumango naman si Sarah. Ms. Silva, you talk with Mr. Ferren for a bit. Babalik ako agad. Nag-alinlangan si Vera. Hindi ba dapat ang staff ang magdadala? You don't need to go yourself. Matamis na ngumiti si Sarah at marahang inalis ang kamay ni Vera. Baka hindi nila makuha ang mga gusto mo. Hayaan mo akong hawakan. Tumango si Vera pagkatapos ng maikling paghinto. Okay, bilasan mo bumalik. Sa pag-alis ni Sarah, hindi napigilan ni Vera ang biglaang pagpupumilit na tawagan si Marshall. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono, dinal ang numero nito, pagkatapos ay nag-alinlangan at ibinaba ang tawag. Ano pa ba ang dapat kong sabihin? Samantala, sa room 203, kakaayos lang ni Marshall nang tumunog ang kanyang telepono. Nang makitang nag-flash ang pangalan ni Vera sa screen, natawa siya nang makitang tumawag ito ngunit agad ding ibinaba. Marahil ay naiinip na siya, naghahanap ng kasiyahan para pukawin. Bigla niyang nakita ang isang pamilyar na mukha na nagmamadaling dumaan sa pinto. Sarah, anong ginagawa niya dito? Nandito ba si Vera kasama niya? General Ortega, ano ang gusto mong hapunan? Tanong ni Ernest sabay alok ng mino. Ibinaba ni Marshall ang kanyang telepono, inalis sa isip ang tawag ni Vera pansamantala. Pagbalik sa private room, kumuha si Sarah ng 2 bote ng soda sa bar pero hindi agad nakabalik. Sa halip, mabilis siyang nagtungo sa banyo. Doon, naglagay siya ng pulbos na substance sa isa sa mga bote, pinapanood itong umuusok habang umaakyat ang mga bula sa ibabaw. Isang maitim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Vera, huwag mo akong sisihin. Ito ay sa iyo. Ang mundo ay malupit. Masyado kang nagtitiwala, masyadong mabait. Hinayaan mo ang iyong bantay. Ngayon, magbabayad ka sa pagiging walang muwang. Isang taong kasing bait mo na hindi karapat-dapat sa malaking imperyo ng mga Silva. Masyado kang tanga. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang mundong ito. Ang lahat ng nasa itaas ay walang awa, naglalaro ng sarili nilang mga maruruming laro upang masecure ang limitadong mga mapagkukunang inaalok ng mundo. Iyon lang ang panuntunan ng larong ito. Lahat ng nakikita mo, ang mga bagay na sa tingin mo ay totoo. Lahat sila ay peke.
At kapag nakuha ko na ang gusto ko, don't you dare blame me. Ipapakita lang nito kung gaano ka kawalang kakayahan at katangahan. Sa mundong ito, lahat ay dapat ipaglaban. Masisisi mo lang ang sarili mo sa pagiging mabait. Ang iyong kabaitan ay magiging iyong pagbagsak. Ang ideya na ang mabubuting gawa ay ginagantimpalaan, ang masasamang gawa ay pinarurusahan ay isang kasinungalingan. Isang malupit, mapait na kasinungalingan. Nginitian ni Sarah ang sarili, kumikinang ang mga mata sa mali siya. Malamig at nagkukwenta ang kanyang iniisip habang humihinga ng malalim. Vera, how dare you have a better life? Kung sa tingin mo ay mas magaling ka, sisirain kita. Kabanata 447 Wala akong kilalang nagngangalang Marshall. Mabilis na pumasok si Sarah sa private room na may dalang 2 bote ng soda. Vera, may dala akong ilaw para inumin mo. She hesitated for a moment bago nagpayo, you should be careful with this one. Carbonated drinks aren't the healthiest. Don't drink too much. Okay. Tinapunan niya ng matalim na tingin si Lincoln. Matamis nang umiti si Vera. Sarah, napakabuting kaibigan mo sa akin. Pinulupot ni Sarah ang braso sa balikat ni Vera at ngumiti. Darling, kung hindi kita aalagaan, sino? Tumango si Vera, hindi nawawala ang ngiti niya. Tama ka, Sarah. Please, take a seat. Isang tawa ang pinakawalan ni Lincoln. Halika na Ms. Silva. Ibuhos na natin ang mga inumin at mag-toast. Ito ay isang bihirang bagay na lahat tayo ay makakaupo dito ng magkasama ngayon. Sa malawak na mundong ito, ang makilala ang isang tulad mo ay tunay na isang pagpapala. Pahalagahan natin ang sandaling ito. Tumango si Vera. Sige, Mr. Ferren, pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan. Binigyan ni Sarah si Lincoln ng mabilis na sulyap. Hindi nakaligtas sa kanya ang kanyang malazwa at malaswang ekspresyon sa ilalim ng mga ilaw. Tahimik siyang ngumisi. Walang sinumang tao sa mundong ito ang nararapat sa anumang paggalang. Maging ang mga tinatawag na intelektual ay pare-pareho nagpapanggap na pino, ngunit ang totoo, sila ay walang iba kundi isang cesspool ng katiwalian. Bakit napupunta lahat ng resources sa mga hamak na katulad mo? Kayo ang dapat mabulok. Ibinuhos niya ang inumin para kay Vera, nakasandal para bamulong, Ms. Silva, huwag kang masyadong uminom, okay. Marahang tinapik ni Vera ang binti ni Sarah sa ilalim ng mesa. Sarah, inaalagaan mo talaga ako. Nakangiting alam ni Sarah. Oo naman. Itinaas ni Vera ang kanyang baso. Narito ang isang matagumpay na pagsasama, Mr. Ferren. With that, ininom niya ang baso, na ngayon ay may spike na may powdered substance. Lumawak ang ngisi ni Lincoln habang tumatayo. I'm sure this partnership will be one to remember, Ms. Silva, you won't forget tonight. Nanigas ang katawan ni Vera. Isang bagay tungkol sa paraan ng pagtingin ni Lincoln sa kanya ay nakaramdam ng mali may isang malupit, halos mandaragit na kinang sa kanyang mga mata. Biglang lumabo ang mundo sa paligid niya. Sinubukan niyang iwaksi iyon, ngunit lalo lang lumala ang pagkahilo. Napatingin siya sa inuming nasa harapan niya. Ito ay hindi alkohol, ito ay soda lamang. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Umikot ang silid sa kanya, at ang ngiti ni Lincoln ay lamaking katawa-tawa, ang kanyang tunay na intensyon ay malinaw na ngayon. Isang panginginig ang damaloy sa kanyang gulugod. Ano ang nangyayari? Nadurog ang puso niya sa realisasyon. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay nakaramdam ng panghihina at hindi matatag. Nilingan niya si Sarah, nakita niya ang lamig sa kanyang mga tingin, ang malisyosong tingin na tumatagos sa kanya. Sarah, anong nilagay mo sa inumin ko? Tinitigan siya ni Sarah, hinayaan ang katahimikan sa sandaling matiyak na gumagana ang gamot. Naku, Vera, pasensya na. Nagdagdag ako ng konting bagay para makapagpahinga ka. Don't blame me. Mr. Ferren promised me I'd get what I want if I help him out. It's just business, no. Ha ha ha. Nanlaki ang mga mata ni Vera sa gulat at hindi makapaniwala. Sarah, paano mo nagawa sa akin ito? Ikaw. Sarah interrupted, scoffing, what do you expect?
You're so beautiful, so lucky. Why should you have it all? That's the reason I want to ruin you. Matagal nang wala ang nanay mo, patay na ang kapatid mo na nagpapalayaw sa iyo, at walang pakialam sa iyo ang tatay mo o ang madrasta mo. Sa totoo lang, naiwan kang mag-isa, halos parang ulila na. Nagsimula ako ng mas mahusay kaysa sa iyo. Pero kahit papaano, nginitian ka ng tadhana, at nakilala mo si Marshall. Siya ang mahimalang nag-link sa iyo sa Dawn Group. Pagkatapos ay nakuha mo ang pangunahing lupain ng Southside, nakuha ang kontrol sa pinakamalaking share ng Silva Group, at ngayon ay nagkakahalaga ka ng bilyon-bilyon. Hindi ako makatiis. MS Silva, MS Silva, bakit kailangan mong magkaroon ng mas magandang buhay kaysa sa akin? Mas masaya ako noon kaysa sayo. At ngayon tingnan mo ako naliligaw, na walang mapupuntahan, habang nakaupo ka roon bilang isang bilyonaryong CEO. Man it, napaka-unfair ng buhay. So, I had no choice. I had to take matters into my own hands, to claim what should have been mine. Ngayon, sisiguraduhin kong makukuha ko lahat ng gusto ko mula sa iyo. Kapag naibigay mo na ang iyong mga bahagi sa Silva Group, sisiguraduhin kong mabubuhay ka ng comfortable sa iyong mga araw. Ipinapangako kong hindi ka mapapahiya sa iskandalo. Ha. Ang kanyang tawa ay napuno ng kabaliwan, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa malamig na galit. Mr. Ferren, iiwan na kita sa negosyo mo. Pero kung ipagkanulo mo ako, sisiguraduhin kong pagsisihan mo ito. Pinandilatan ni Vera si Sarah, napakahina ng kanyang katawan na walang magawa kundi mag-apoy sa galit. Gusto niyang paghiwalayin ang babaeng ito. Sarah, I treated you like a friend. I gave you a place to stay when you have nowhere to go. I even promised you a 2% share in Silva Group. Napakarami mo sa akin, at ganito ang ganti mo sa akin. Kaawa-awa kang babae. Kapag nalaman ni Marshall ang ginawa mo, sisirain ka niya. She scrambled through her bag for her phone while pointing at Lincoln as he approached. With gritted teeth, she warned, Lincoln, stay back. Kapag nalaman ito ni Marshall, wawasakin niya ang buong pamilya mo. Tumawa si Lincoln, isang tunog na nagpalamig sa kanyang gulugod. MS Silva, wala akong kakilala na Marshall. Hindi siya threat sa akin. The Ferens family is the most powerful in this city. No one can touch us. Even beyond the city, in the upper circles, I have connections. No one can touch me. So bakit hindi mo nalang tanggapin? Life's just a game, no need to take it so seriously. Tara, punta na tayo sa guest room. This hotel is my brother's, and I promise you, walang mangiistorbo sa atin ngayong gabi. With that, kinaladkad siya nito palabas ng kwarto, mahigpit ang pagkakahawak nito sa braso niya. Kabanata 448 Marshall, Save Me. Si Vera ay nalulula sa kawalan ng kakayahan, ang kanyang katawan ay tumangging sumunod sa kanyang galit na mga pagtatangka upang makatakas. Ang kanyang lakas ay ganap na naubos, naiwan siyang walang lakas. Halos hindi niya namamalayan, inabot niya ang kanyang telepono, pinamamahalaang ipasok ito sa manggas ng kanyang Amerikana, umaasa sa isang uri ng himala. Nakangising inalis ni Sarah ang telepono mula sa pagkakahawak niya. Huwag mo nang isipin na humingi ng tulong. The only person na makapagliligtas sa iyo ay si Marshall. Too bad Marshall, still in Harmonfield. He will not be here until tomorrow, kahit sumugod siya. Enjoy yourself tonight, MS Silva. I'll record ko lahat para mamaya. Remember, you promised to give me the shares of Silva Group. Magkikita tayo sa umaga. Magsaya ka. Napaluha ang mga mata ni Vera sa pag-iisip kay Marshall. Nasaan ka, Marshall? Pakibilisan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Kung sasaktan ako ni Lincoln ngayong gabi, hindi na kita makakaharap muli. Pakiusap, Marshall. Iligtas mo ako. Biglang may naisip si Sarah. Nako, bago ka magsaya MS Silva, kailangan ko pang kunan ka ng litrato na nakahubad. Make sure you show off that perfect body, okay?
These pictures will stay on my phone as a little piece of leverage. Whenever I need to control you, I'll have them. Ha ha ha. Mr. Ferren, maghintay ka lang ng kaunti. Naiinip na ungol ni Lincoln, bilisan mo. Sarah, hamak na babae ka, namumula si Vera, nag-aalab ang kanyang puot. Kung mamamatay ako ngayong gabi, I swear you'll pay for this. Napangisi si Sarah. I've already died once. Kung kaya mo akong patayin, ang galing mo. Dahil doon, kinaladkad niya sina Vera at Lincoln sa isa pang pasilyo patungo sa room 403 sa ika-4 na palapag. Halos hindi na mamalayan, niluwa ni Vera ang nagngangalit na mga ngipin, Sarah, ikaw na makamandag na ulupong. Pagsisisihan mo ito. Tandaan mo, kahit sirain mo ako, hinding-hindi mo makukuha ang Silva Group. Marshall. Sisiguraduhin ni Marshall na papatayin kayong lahat. Tumawa ng malakas si Sarah. Vera, bukas, hindi ka na mag-iisip ng ganito. Ako na ang bahala sa mga maliliit mong sekreto. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam ng pangit mong side. Kami ay napakabuting magkaibigan. Paano ko ikakalat ang iyong maruruming sekreto sa paligid? Hindi ko sasabihin kay Marshall, basta ibigay mo siya sa akin at bigyan mo ako ng Silva Group. Kung ganoon ay mabubuhay ka ng mapayapa sa miserable mong buhay. Haha. Umalangaw-ngaw sa hallway ang baliw na tawa ni Sarah. Umiling si Lincoln, pinapanood si Sarah na umiikot. Ang mga babae ay maaaring maging tunay na nakakatakot kapag nawalan sila ng kontrol. Minamaliit kita, Sarah. Ang hirap panuuri na ganito ang pakikitungo mo kay Vera, lalo na kapag kaibigan mo siya. Ngumisi si Sarah. Ikaw matandang tanga, pervert ka. Kung ayaw mong tangkilikin ang munting minx na ito, umalis ka na. Ikaw na mapagkunwari, na nagpapanggap na isang santo habang ginagawa ang lahat ng mga karumal-dumal na bagay na ito. Ano ka sa tingin mo? Huwag mong kalimutan na alam ko ang lahat tungkol sa iyo ngayon. Maraming nangyayari sa akin, ibubunyag ko ang lahat. Lincoln, masisira ka rin. Don't think I don't know. Lahat ng meron ka binigay sa'yo ng asawa mo. Masyado kang takot na masaktan ang mga in-laws mo. Humalaklak si Lincoln. Very good. Ganyan ang mundo gumagana, profit ang una. Tuso ka, pero matalino. You take what you want, and I get what I want. Kahit murahin natin ang isa't isa, ganun talaga. Habang patuloy ang kanilang pag-uusap, si Vera, na nakakapit sa huling labi ng kanyang kamalayan, ay nakapagpadala ng desperadong mensahe kay Marshall. Marshall, iligtas mo ako. Brookhaven Hotel sa provincial capital. Napangisi si Sarah habang naglalabas ng bagong phone. Vera, kukuha lang ako ng ilang personal photos mo. Don't worry. I'll make sure you look beautiful in them. But let me warn you, don't make me release these photos. Kung gagawin ko, malalaman ng mundo. Haha. Sumili ang nakakatakot na ngiti sa mukha ni Sarah. Sana manatiling nakatago ang mga larawang ito sa aking telepono magpakailanman, maintindihan. Bukas, paggising mo, kailangan mong pumirma sa Silva Group Transfer Agreement, okay? Nangingilid ang mga luha ng kahihiyan sa mukha ni Vera. Sarah, babayaran mo ito. Of course, everything comes at a price, malamig na sabi ni Sarah, na binuksan ang kanyang camera. Ngunit ang aking presyo ay magiging mas maliit kaysa sa iyo. Mr. Ferren, hindi mo ba tutulungan si Ms. Silva sa mga damit niya? Ha ha ha. Umalangaw-ngaw ang tunog ng galit na tawa ni Sarah mula sa room 403 sa ika-4 na palapag. Kabanata 449 na Trying to Prank Me Again. Sa room 203 ng Brookhaven Hotel, na matatagpuan sa kabisera ng P. Marshall siya, isang bagong pagkain ang inihain para kina Marshall, Ernest, at kanilang pangkat. Tumayo si Ernest, nagsalita ng may paggalang, Instructor Ortega, dalawa lang ang tunay kong hinahangaan sa Werewolf General Wilson at sa iyo. Lahat ng ipinakita mo ngayon ay nagpasindek sa akin. Ngayon ko lang napagtanto na masyado akong makitid. Bago makita kung ano ang tunay na kaya mo, naisip ko na ang pagkuha ng pangalawang lugar sa kompetisyon sa labanan sa militar ay kahanga-hanga.
Ngunit General Ortega, ngayon ay tinuruan mo ako ng mas malaking aral. Ang pangalawang lugar sa larangan ng digmaan ay walang ibig sabihin kundi kamatayan. Sa larangan ng digmaan, iisa lang ang mananalo, walang pangalawa o pangatlong pwesto. Kung mayroong mga bagay tulad ng pangalawa o pangatlong lugar sa isang larangan ng digmaan, hindi ito magiging isang larangan ng digmaan. Ito ay magiging isang pagtitipon ng pamilya. Tumayo rin si Mark at idinagdag, Instructor Ortega, honestly relieved kami na wala kaming nasubukan sa Velvet Hotel. Kung may sinubukan tayo noon, kinailangan ko nang itapon ang uniforme na ito at malamang na mauwi sa isang seryosong pambubugbog mula sa iyo. Sa presensya mo, wala kaming iba. Ngumisi si Ernest at tinuro sila. Kung sinundan mo siya nung araw na yon, nabugbog ka na. Nagtawanan ang iba bilang pagsang-ayon. Sige, tama na ang pambabala. Umiling si Marshall, hindi mapakali. Tinatrato ba ninyo ako ng hapunan para lang purihin ako? Hindi ako nahuhulog sa ganoong bagay. Si Mark at ang iba ay awkward na nagkamot ng ulo, chuckling nervously. Seryoso ang ekspresyon ni Marshall habang nakatingin sa kanila. Tungkol sa Sevenfold Crest Mission ngayon, naiintindihan ba ninyong lahat ang punto ng pagmamasid ninyo? Hayaan ninyong marinig ko ang inyong mga iniisip. Tumayo si Mark, tumanggo. Naiintindihan ko na ngayon. General Ortega. Gusto mong maranasan natin ang tunay na diwa ng isang larangan ng digmaan, upang makita mismo kung ano ito kapag ang kaligtasan ay nasa linya. Sa isang tunay na digmaan, walang puwang para sa awa. Kailangan mong maging brutal sa iyong mga kaaway. Tumayo din si Ernest at idinagdag, si Instructor Ortega, na nagpapahintulot sa amin mula sa Warwolf Special Forces na masaksihan ang isang bagay na tulad nito ay napakamaalalahanin. Sa totoo lang, sa iyong mga kakayahan, kaya mo nang hawakan ang lahat ng ito sa iyong sarili, ngunit pinili mong isama kami. Nagtuturo ka ng leksyon sa buong Warwolf Special Forces at tinutulungan kaming maibalik ang aming kumpiyansa. Ang pagtitiwala ay ang lahat, kapwa sa labanan at kompetisyon. Kung ang isang koponan ay hindi organisado, walang fighting spirit, at walang pakialam sa individual na karangalan o misyon, ito ay walang halaga pagdating sa labanan. Maya-maya lang ay biglang tumunog ang phone ni Marshall. Hindi niya ito masyadong inisip noong una, sa pag-aakalang isa lang itong junk message. Lumipat ang mga mata ni Buzz Zephyr sa screen ng telepono, at natigilan siya. Instructor Ortega. Nang mapansin ang tensyonado na ekspresyon ni Zephyr, tumaas ang isang kilay ni Marshall. Ano ito? Take a look. Turo ni Zephyr sa message sa screen. Marshall, iligtas mo ako. Bumilis ang tibok ng puso ni Oban, anong nangyayari? Si Vera, kaya, sinusubukan na naman akong lokohin. Pero walang paraan na malalaman ni Vera na nasa Brookhaven Hotel ako. Tapos, tinamaan siya, nakita niya si Sarah kanina. Dahil doon ay naging alerto siya kaagad. Thinking back to their encounter at Silva Group, where Sarah teased him, biglang tumayo si Marshall. Noong araw na iyon, nang magpadala siya ng mensahe kay Vera, sinabi nitong hindi niya ito natanggap. Sinabi niya na hinarang ni Sarah ang telepono. Kailangang si Sarah ang kumukuha ng isang uri ng tuka na sinusubukan niyang ilayo si Vera para magkaroon ng pagkakataong mapag-isa sa kanya. Balak ba ni Sarah na saktan si Vera? Isang madilim na pag-iisip ang bumalot sa isip ni Marshall, naaalala ang lahat ng mga sandali na humahantong dito. Ang masamang babae na iyon. Kung sasaktan niya si Vera, she deserves to pay. Agad niyang tinawagan ang numero ni Vera. Dumaan ang tawag, ngunit biglang naputol. Anong nangyayari? Tanong ni Ernest na napansin ang biglang pagbabago ng ekspresyon ni Marshall. Bigyan mo ako ng access sa security footage ng hotel ngayon din. Pero huwag mong ibunyag ang mga pagkakakilanlan namin. May hinahanap ako. Nakuha ko. Mabilis na lumabas ng kwarto sina Ernest, Mark, at ang iba pa. Nagpunta sila sa security room ng hotel sa unang palapag. Agad namang nag-offend ang dalawang gwardya na naka-duty doon. Sino ka? Lumabas ka. Kailangan nating suriin ang surveillance footage at maghanap ng isang tao, mahinahon na paliwanag ni Ernest. Get lost. You don't have permission to look at. Putol ng gwardya,
ngunit mabilis siyang pinasuko ni Mark at ng iba pa. Mabilis na kumilos si Ernest para i-rewind ang footage. Hindi nagtagal, tumangala si Marshall sa figure ni Vera. 6:30 PM ng gabing iyon, sabay silang pumasok ni Sarah sa hotel. Isang lalaking nasa 50s ang sumalubong sa kanila sa lobby. Pumasok na sila sa room 201, nakatabi lang nila. Kaya pala nakita ko si Sarah kanina. Makalipas ang halos kalahating oras, tinulungan ni Sarah at ng matandang lalaki si Vera palabas ng room 201. Makalipas ang 3 minuto, nakita silang pumasok sa room 403 sa ika-4 na palapag. Bumilis ang isipan ni Marshall habang nasa lugar ang lahat. Mabilis siyang tumalikod at nagmamadaling lumabas ng security room, patungo sa labas ng gusali. Walang pag-aalinlangan, inakyat niya ang rehas mula sa unang palapag hanggang sa ika-4. Hindi ito napapansin ng mga bisita ng hotel sa lobby na hindi makapaniwalang nakatingin. Ang lalaking ito ba ay talagang scaling ang? Kabanata 450 walang aalis sa kwartong ito. 54S na mga barya. Nakatayo si Marshall sa labas lang ng pinto ng room 403, panay ang tingin. Nasa likuran niya sina Ernest at Mark, handang kumilos. Stay out here. No one's allowed near, bilin ni Marshall. Nakuha ko. Tumugon sina Ernest at Mark, mabilis na pamwesto sa pintuan, tinitiyak na walang makakagambala sa kanila. Sa loob, napuno ng tawa ni Sarah ang kwarto, umalangaw-ngaw sa hangin. Hahaha. Vera, tinitignan kita ngayon, halos masama ang loob ko sa'yo. Hahaha. Hindi ko maiwasang matawa kapag naiisip ko kung paano magbabago ang lahat para sa'yo ngayong gabi. Hahaha. I really feel bad for you. Hahaha. Ano ang mangyayari kung ang mga larawan mo ay lumabas online, iniisip ko. I'm so excited to see you and Mr. Ferren put on a show, especially the wild side of you tonight. Hahaha. Dapat ko pa nga itong i-record sa video para sa sarili kong kasiyahan mamaya. Si Lincoln, na pinagmamasdan si Vera na may nanlilisik na mga mata, ay naiinip at nabigla. Sarah, tama na. Tapusin mo na ang iyong ginagawa at umalis ka. Well, if you want it done fast, then you'd better help Ms. Silva to undress. Kung hindi, hindi ako pwedeng kumuha ng pictures. Umalangaw-ngaw ang tawa ni Sarah, malupit at mapanukso. Vera, Sinta, tingnan mo na lang ang sarili mo, hindi ka na matutokso. Halos hindi na makapagpigil si Mr. Ferren. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kinalikot ang mga butones ng kamisete ni Vera, ang kanyang mga mata ay nakadikit sa makinis at maputlang balat na nakalantad sa ilalim. Napalunok siya ng may pag-asa na parabang mga sandali mula sa pagkilos sa kanyang salpok. Biglang umalangaw-ngaw ang malakas na kalabog ng sinipa ni Marshall ang pinto. Nakalok agad ang tingin niya kay Vera, nakahiga sa kama at bahagyang nakabukas ang shirt nito, malapit pa rin ang mga kamay ni Lincoln. Parehong natigilan sina Lincoln at Sarah, nagulat sa pagdating ni Marshall. Bahagyang naramdaman ni Vera, kalahating malay, ang presensya ni Marshall. Pilit niyang idinilat ang kanyang mga mata ngunit hindi niya magawa. Kahit anong pilit niya, hindi natitinag ang talukap niya. Nagpumiglas siya, napagtantong walang milagrong darating sa kanya. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata, at sa pabulong ay bumulong-bulong siya, Marshall, nasaan ka na? Sana nandito ka sa piling ko. Pagkatapos ng gabing ito, hindi na kita muling mahaharap. Kumikirot ang puso ni Marshall habang humakbang siya, iniyakap si Vera sa kanyang mga bisig at inaayos ang kanyang damit. Mahinang nagpupumiglas ang mahinang katawan nito sa pagkakahawak nito, at hindi matiis ang sakit sa dibdib nito. Vera, ako ito. Panay ang boses ni Marshall, pero ang lamig nito ay nagtaksil sa kanyang galit, it's all right now. She managed to open her eyes for bed moment bago nila Annette-eyed si Agan. Kumakapit kay Marshall, ang bamulong, zoom, ikaw ba talaga? Yes, it's Matt, Marshall whispered Valky, Aquay, a deep beat wedge. Verted and her grip on Tim, Burwas Dulay, talked him afraid I've let you down.
Pinasadahan siya ng kamay ni Hibon at Bamulong, tapos na ngayon. Sarah Mood doon, nagdasal, uncle para magkaroon ng sense ang istasyon. Hindi niya akalain na makakarating talaga siya sa oras. Muntik na niyang sirain ang buhay ni Verd, ngunit kahit papaano, sumugod si Cohen para iligtas siya. Marshall, you've got it all wrong. Sun tried to explain, nanginginig ang boses niya. Ms. Silva and Isang came here to discum Benines. The wet ently drinks too much, and we were just about to take her to a quem room to race. Paano ka napunta dito? Haha, what a coincidence. Kung alam namin na nandito ka, we could've, invited you. Hindi siya kinilala ni Marshall. Nanatiling buo ang atensyon niya kay Vera. Ipinagpatuloy niya ang pagsasaayos ng kanyang mga acute point ng may katumpakan, ang kanyang mga aksyon ay kalmado ngunit sinadya. Unti-unting nabawi ni Vera ang kanyang simmer. Marshall, lumabas na tayo. Magpahinga muna sandali si Vera, mungkahi ni Sarah. Malamig at nagbabanta ang boses ni Marshall habang umiiling, shut the hell up. Natigilan si Sarah, isang kinakabahang tawa ang tumakas sa kanya. Marshall, bakit mo ako sinisigawan? I just mean, you're making things uncomfortable for Vera. She needs to rest. Mr. Ferren, please leave. We'll discuss the contract another time. Si Lincoln, na naiintindihan ang hudyat ni Sarah, ay nagsimulang lumipat patungo sa pintuan. Ngunit si Marshall ay wala nito. Walang aalis sa kwartong ito ngayon, utos ni Marshall sabay turo kay Ernest at sa iba pa. Agad na hinarangan nina Ernest at Mark ang daanan ni Lincoln, na pinipigilan itong umalis. Nabaluktot ang ekspresyon ni Lincoln sa galit. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Si Ms. Silva ay lasing, at hindi namin maipagpatuloy ang talakayan sa ngayon. Gusto ko nang umalis. Umalis ka sa dinadaanan ko. Pero hindi nagpatinag si Ernest. Anong ginagawa mo? Labag sa kalooban ko ang hawak mo. Nagyayelong tugon ni Marshall, say one more word, and I'll slap you. Ikaw ay lumalabag sa batas. Sigaw ni Lincoln na lalong nagngangalit. Si Ernest, na may mabilis na paggalaw, ay sinampal si Lincoln sa buong mukha, isang matalim na bitik ang umalangaw-ngaw sa silid. Hindi mo ba narinig ang utos ng commander? Commander! Napakurap si Lincoln sa pagkalito. Why you're breaking the law? Isusumbong kita. Smack! Muli siyang sinampal ni Ernest, mas malakas sa pagkakataong ito. Tinakpan ni Lincoln ang nanunuot niyang mukha, napaungol sa sakit. You should know. Ang kapatid ko ang may-ari nitong hotel. Kung hindi mo ako pinaalis, walang aalis sa lugar na ito. Sinampal siya ni Ernest sa huling pagkakataon, nginisyan, shut up. Narinig mo ba ako?